Magandang araw! Sa puntong ito ay tatalakayin naman natin ang social-emotional domain. Bago ang lahat ay alamin muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng social and emotional development. Ito ay ang abilidad ng bata na maintindihan ang mga nararamdaman ng ibang tao, makontrol ang kanyang emosyon at pag-uugali, makisalamuha sa ibang bata at makibahagi sa mga nakakatanda. Ang social and emotional development ay nakafocus sa pagpapahayag ng sarili, pagpapakita ng emosyon, at pakikibahagi sa ibang tao ng mga bata. Mayroong 24 na kasanayan o subdomain ang social-emotional ng ECD checklist. Isa-isahin po natin ito. Natutuwang nanonood sa mga ginagawa ng tao o hayop sa malapit na lugar. Lumalapit sa mga hindi kakilala, ngunit sa una ay maaaring maging mahiyain o hindi mapalagay. Naglalaro mag-isa, ngunit gustong malapit sa pamilya na nakakatanda o kapatid. Tumatawa o kinikilig ng malakas sa paglalaro. Naglalaro ng bulaga. Pinapagulong ang bola sa kalaro o tagapag-alaga. Niyayakap ang mga laruan. Nagpapakita ng respeto sa nakakatanda gamit ang nang, nung, opo, po, o anumang katumbas nito sa halip na kanilang pangalan. Pinahihiram ang sariling laruan sa iba. Ginagaya ang mga ginagawa ng mga nakakatanda, halimbawa pagluluto o paghuhugas. Nasasabi ang nararamdaman ng ibang tao. Nagpapakita ng mga kilos na nararapat sa kultura na hindi na hinihiling, halimbawa pagmamano o paghalik. Inaaliw ang mga kapatid o kalaro na may problema. Nagpupursige kung may problema o hadlang sa kanyang gusto. Tumutulong sa mga gawaing pambahay, halimbawa, nagpupunas ng mesa o nagdidilig ng mga halaman. Interesado sa kanyang kapaligiran, ngunit alam kung kailan kailangang huminto sa pagtatanong. Marunong maghintay, halimbawa, sa paghuhugas ng kamay o pagkuha ng pagkain. Humihingi ng permiso na laruin ang laruan na ginagamit ng ibang tao. Binabantayan ang mga pag-aari ng may determinasyon. Naglalaro ng maayos sa mga panggrupong laro, halimbawa, hindi nagdadaya para manalo. Naikukwento ang mga mabigat na nararamdaman. Tinatanggap ang isang kasunduang ginagawa ng tagapag-alaga. Halimbawa, lilinisin muna ang kwarto bago maglaro sa labas. Responsableng nagbabantay sa mga nakakabatang kapatid o miyembro ng pamilya. Nakikipagtulungan sa mga panggrupong sitwasyon upang maiwasan ang mga away o problema. Ngayong alam na natin na may 24 na kasanayan o subdomain na nakapaloob sa social-emotional ng ECD checklist, ano kaya ang paraan na pwedeng gawin ng mga magulang sa pagsasagawa ng ECD checklist sa social-emotional domain sa kanilang tahanan? Bago ang lahat, dapat nating tandaan
na ang mga subdomain o kasanayan sa social-emotional ng ECD checklist ay mga nakikitang pag-uugali ng mga bata. Ibig sabihin, nasa inyong tahanan man o wala, kung ang mga subdomain o kasanayan sa social-emotional domain ay nakikita ninyong nagagawa na ng bata, ay maaari po natin itong lagyan ng check sa ating ECD checklist. Narito ang mga kasanayan sa social-emotional domain. Sa pagsagot sa checklist, ang mga kasanayan na nagagawa na ng bata ay maaari nang lagyan ng check. Lagyan naman ng guhit ang hanay kapag hindi pa kayang gawin ng bata. Isulat ang kabuuang check sa baba. Sa pagsasagawa ng ECD checklist sa social-emotional domain, hindi po kailangang mangamba ng mga magulang dahil hindi naman po kinakailangan na gumamit ng mga kagamitan upang maisagawa ang mga kasanayan sa social-emotional domain. Paano? Ang isang estratehiya po ay ang pagbibigay sa mga bata ng mga gawain sa pang-araw-araw o ang tinatawag nating daily routines. Sa pagtatalaga ng mga simpleng gawain sa pang-araw-araw sa inyong tahanan o ang pagbibigay ng oras sa paglalaro ay malaking tulong upang maipakita ang pag-uugali ng mga bata na nakapaloob sa ECD checklist. Hindi po natin kailangang mag-alala dahil ang social-emotional domain naman ay base sa mga naipapakitang pag-uugali ng mga bata. Tandaan, ang tanging kailangan lang natin ay masusing obserbasyon. Maraming salamat po sa pakikinig.